Maulan na umaga mga kaagri. Ngayong araw po ay currently na sa Philippine Area of Responsibility na po yung bagyong Christine. So alas 9 na ng umaga, hindi pa po nakakalabas yung ating mga kambing dyan at dito kay tatay, kasi estimated ko po buong araw na naman itong buhos ng ulan. So ano ba yung gagawin natin ngayong araw? Wala tayong magagawa. Lilinisan lang natin yung ating goat house at saka magkumpay po talaga. Dahil lang po sa Napier grass na itinanim natin mga langga, ito yung magsasalba sa atin ngayong rainy season. Kasi hindi po pwedeng makalabas basta-basta yung ating mga kambing, lalo-lalo na po yung mga maliliit nating mga kambing. So kumpay time mga kaagri. So yun mga kaagri, ito yung first trip natin. Malamang aabutin ako hanggang 4th trip nito ngayong araw lang, para ipakain sa kanilang lahat po nito. Kasi po nag-average po ng 5 kilos bawat isa nito sa isang araw. Kung mag-10 sila, abutin tayo 50 kilos. Pero ito kanina, dahil basa mga 40 kilos na ito, pero kulang na kulang po ito. Dapat mga 3 to 4 times ng ganito kadaming Napier grass ang ipapakain natin sa kanila. Nalinis na natin ng konti, hindi na yung makapaglinis ng okay na paglilinis po talaga. Kasi nga po, yun po, hindi sila mailalabas dito. Makapaglinis lang talaga ng maganda pag nailabas sila dito mga kaagri. So dahil malapit nang magtanghali, hindi pa sila nakakain. Talagang mag-feeding tayo ngayon kahit basa. Wala tayong magagawa kahit basa. Pero as long na malinis po, wala namang problema. O sige, bigyan na natin sila muna pakunti-kunti. Yun po, kahit basa, kasi kakain yan dahil gutom yan. Mamaya ay kukuha na naman tayo pang 2nd batch, 3rd batch at hanggang 4th batch kung kaya pa natin, kasi nga napakadulas ng daan. O sige, kain time. Napakadulas po ng daan at hindi pa managanda yung ating health ngayon. Parang tatamaan ako ng trangkaso nito. So yan. O ito si Elmira, parang ayaw pang kumain kasi nga basa. Maya bigyan ko yan ng dry, na konting dry tayo dun sa kabila. Kasi ganyan po talaga, ayaw nila pag sadong basa eh. Pero pag sila'y gutom na, kakain na rin kahit basa, yun po, walang magagawa. Kasi hindi po sila makakain ngayong araw, mas malaking problema yon. So ito po, malamang tatamaan naman sila ng diarrhea nito pag nasubrahan sila ng mga basang pakain natin sa kanila mga kaagri. Hirap itong ginagawa natin. Yung isang kamay nasa cellphone, yung isang kamay nagtatrabaho, para lang may ipakita sa inyo yung mga current na nangyayari dito. So kahit yan po lang yung dala ko, pag naubos po nila nitong first trip, magkakalaman na yung tiyan. Sabihin ko sa inyo, kahit maski pa paano po, hindi na po sila magugutom. Yan po. Nako, buhay ang pagkakambing. Buti na lang may pagpupungan tayo nito kung wala pa, nako, malaking problema pag wala tayong pakumpay sa ating mga alagang kambing. Yan po, buti na lang nagawan ko na rin ng feeder bawat kulungan yan. At least hindi po sila masyadong mag-aagawan, hindi mangyayari yung bullying dyan. Yan. Almusal time. Pag makapag 2nd trip tayo mamaya, walang problema. At least ay may laman na yung mga tiyan nila. Yun. Sandali Kaya tingnan nyo naman, nakabota tayo. Kasi napakadulas ng daan. Hindi kakayanin pag naka-chinelas o nakapaalang. Napakadulas ng daan masyado. Kahit ganito pa lang karami, mga 3-4 kilos bawat isa, dahil basa, hindi nga nila naubos na lagay ito.
O ikaw, alam ko hinahanap mo yung dry. Elmira, dahil ayan, malapit ka ng mga anak, kukunan kita ng dry dun sa kabila, maya konti. O, ba't ka na nandiyan sa taas? Mamaya, hindi na yan ang nanay mo makain ng maganda, pogi. Inaapakan mo na yung pagkain. O. O. O talaga. Yan po. At ito, gradual pa lang na pagbibigay. Itong si, ano to? Hindi ko masyadong malakas ano eh. Si Napier, itong si Box eh. Gusto kasi nito talaga, ano eh, natural na daw muna sa ilalim na siya yung pipili eh. Kaso walang magawa. Talagang ganyan. So, yan po. Marami na yan dyan sa'yo. Ba't ka nangunguha sa iba? Oh. Oh. Ba't pati dito sa kabila kinukuha mo pa eh? Dami na yan sa inyo eh. Ayan. Oh, ito tingnan nyo oh. Ayan. Tinitikman-tikman lang. Kasi ito sila gusto talaga labas eh. Pero mamaya pag na-dry na ng konti yan, wala silang mga pagpipilian. Kakain at kakain na rin yan. Ayan po. Paunti-unti kakain yan. O yan. O, hindi pa naman maganda yung panahon na yun. Ulan ng ulan. So, pasalamat tayo mga ka-agri sa Napier grass natin. At sa Panginoon, nagbigay ng ano sa atin, konting wisdom sa atin. Na, ay nako talaga. Diyan ka na naman umakyat. Mamaya, nako. Sa kaapak mo, hindi makain ng nanay mo yan. O, sa ilalim kasabi. So, yun mga ka-agri. At least ay nakapagkumpay po tayo kaysa gugutumin buong mag-araw yung ating kambing dahil hindi pwedeng palalabasin sila na mabasa po sila ng matagal. Pang matagalan, hindi po maging maganda yan sa ating mga kambing. Dugtungan natin mamaya konti. Yung ating trabaho dito ay marami pa. Magsisikan trip pa ako habang kaya pa ng katawan ko bago mag-rest. Magbibigay po talaga ng kumpay. Maghahanap ng ibang alternative kasi yung iba dito hindi masyadong palakain ng Napier grass. Di po gaya nito. Kahit buong araw Napier grass. Ganyan yan. Pero yung iba dito hindi po kayang puro Napier grass kasi dapat 5 to 7 kinds of leaves sa isang araw. Ayan, pumipili oh. Kumakain yan pag dry. Pero yan dahil basa, magda-dry na rin yan. Hindi na naabutin ng maghapon yan, magda-dry na rin yan. Kakain at kakain talaga. O, kaysa namang andun sila sa labas na mabasa lang sila ng ulan, wala. Magkakasakit pa sila mga ka-agri. So then, o yan mga ka-agri, dito na natin muna nilagay itong pinakot natin yung second and third batch para po ma-partially dry po siya. Kasi pag purong basa po talaga yung bibigay sa ating mga kambing eh, ako talagang naninibago po sila mga pameme. Pero tingnan natin, pag wala talagang time na mga air dry ito, wala tayong magagawa, ibibigay na rin sila sa kanila. Pero kung mamaya konti ay tumahan yung ulan, papalabasin natin yung mga malalaki. Pero pag hindi po buong araw ay talagang magko-confine feeding po tayo sa ating mga kambing ngayong araw. Sige po! After 1 hour niya po, ito na yung itsura nila dito. Daming kalat oh. Okay lang yan. Kasi nga basa, masyado silang mapili pag basa. Yung iba okay naman, kulang pa yung kain nila. May bigay tayo ulit. Yan po, daming kalat. At least may laman na yung kanilang tiyan. Kesa wala. Ayan oh. Ito yung pinakamalakas oh. Pero ayan, ubos yan dyan. Pero kalat sila lang grabe. O ikaw. O, inubos mo na. Pero ang kalat mo sa ilalim, dami din. Kaya yan. O ito din oh, grabe kalat nila dito oh. Kasi pinipili nila yung dry eh. Kasi pag naapakan na kasi mga ka-agri, wala na talaga mangyari pag naapakan na yung mga kinakain nila. Pero maya konti, lilinisin na naman natin yan. Bigyan sila ng bagong pakain. Okay? Ito yung hinihintay ko si Elmira eh. Kasi oh, lapit na talagang mga anak to eh. Tumila ng konti kanina yung ulan mga ka-agri, kaya pinakawalan natin yung iba. Hindi po sila nakakauwi, kaya gawin natin na hanapin natin yun, papauwiin po muna natin kasi baka masubrahan sa ginaw yung mga maliliit.
sumama kasi yung ibang anak. Yung iba dito ayaw talagang lumabas, kaya dito na lang talaga. Yung iba kasi hindi tawag doon, makasustain na puro napier yung kakainin, kaya talagang lumabas. Kaya nga dahil pinabayaan natin. Pero sa ngayon, yung iba pumasok na. Ito nga yung hybrid natin, pinunasan na natin yan kanina kasi nga basang-basa. Ito yung isa, basang-basa pa rin. Nagbigay tayo ng napier pa rin sa kanila. Habang ganito yung time natin, ito lang magagawa. Ano lang muna sa napier grass, tawag dun. Kunting ano lang muna tayo. Kunting tiis-tiis lang muna mga kameme. So yun po, hindi ko na ito papatagalin. Maghanap pa tayo dun sa taas pa banda dun. Kasi 1:30 in the afternoon na, baka hindi tayo pwedeng makapag termi ng matagal dito kasi nga wala pa rin umpay yung ulan ng pumatak ulit hanggang bukas pa ito, ganito pa siguro yung dali ni Typhoon Christine, mga ka-agree. So maraming salamat po, maghahanap po tayo dun sa kanila sa taas mga langga. Hanggang sa muli, God bless us all. Ingat po sa mga kaibigan natin all over the Philippines sa bagyo. Ingat.